Salamat, Attorney. Thank you sa oras po ninyo. Salamat din Unahin po. ko na po yung tanong. Totoo ba o hindi na nahuli si Bato de la Rosa? Well, as far as NBI is concerned, wala po. Hindi po namin siya nahuli. Pero sa tingin nyo, Attorney, paano po nagsimula bakit sumingaw itong usapan na ito? Hindi ko rin po alam. Nagulat na rin lang nga po kanina nung bumalik ako sa opisina, nandun yung mga reporters and asking. Pero we'll checking. Pero sa amin po, again, wala sa amin, but there's a continuing effort to locate him. And there's a ongoing surveillance po regularly. May mga leads na po ba tayo? We have, pero kailangan po namin talagang siguro, i-validate po. Okay. Ano ba mangyayari? Sabihin natin, kunyari, nakita nyo sa mamaya or bukas, pag naaresto po siya, diretso ho ba siya sa aeroplano, parang si dating Pangulo? Ang sa amin po as the law enforcement, ang amin pong mandate is to arrest and turn over them to the Department of Justice. And the Department of Justice will be the one to decide on the next thing na gagawin po. I see. Sana this time wala lang mga mangyaring habulan sa mga hagdanan o kung ano man, para may konting Sana po. Ang nangyari po ngayon hanapan. hanapan. Opo. Okay. Kamo ninyo, attorney, na-trace na rin itong mga nagbibigay ng threats sa Pangulo at kay Senator Risa Ontiveros. Tracing them to a single individual, kamo? Hindi po, there's actually, may individual po, yung pong nag-attend kay Senator Risa. And when we made a follow-up po sa yung investigation, yung aming on-site na tinatawag, yung open source intel namin, nakita namin that there's a group chat na doon po pumapasok yung ibang mga threat. So, we're monitoring it and validating po namin yan. Pero sunod-sunod po, iba-iba po yung mga tinitreat within sa group po. Ito ho ba'y credible na threat sa tingin po ninyo? Or one of those wako? We cannot discount Any threat, we will take it seriously from the law enforcement. Para lang po yan na bomb joke. Wag bomb joke ka. We have to follow up at tingnan po talaga namin. We cannot take the risk po na hindi namin po sundan yung lead po. Okay. Director Matibag, tawag dito. Yung, speak of group chat, nung nilabas ho ba ni Batangas Representative Leandro Levisto yung mensahe mo sa kanya, nung may naramdaman ka bang parang kumililing sa damdamin mo at parang... Wala naman po, except that that is supposed to be a private conversation, na it's a conversation between the two of us. Pero ginawa po niya yun, that's his choice na gawin yun. On my end, wala naman pong repress sa akin because nung pinadala ko yung mensahe na yun, that is a sincere message at that time. That was August 2025. August 2025. Isang taon, 1 year po. Biruin mo, how things have changed. Wala sa isang iglap. Pero, tinawag ka niyang mentor. Well, to a certain extent, totoo naman po yun. They made consultation sa akin, yung pagtakbo niya, politically. Siguro because yung experience po natin with yung mga political and even the mother, tinutulungan po natin na sa mga laban niya. But the thing is, yung sinasabi kong no one is above the law, that is how it is. Yung mandate po natin as an NBI director, kailangan po natin na gampanan to the letters and that spirit as well. Hindi po natin pwedeng talikuran yan. At ang maganda rin sa mensahe niya po na yan, at least sa kanya na po nanggaling at nakita na kahit kaibigan natin, kahit malalim yung mga naging pinagsamahan, pag dumating po sa punto na kailangan gampanan natin kung ano yung naaayon po sa mandato ng ating opisina, ay gagawin po natin. Ang hirit pa ay wala tayong magagawa, nauutusan lang yan si Attorney Matibag. Well, that is something that hindi natin dapat bigyan na ng pansin ng credibility kasi kung ako tinuturing na mentor, parang hindi naman ako kilala. Na hindi tayo kailangang utusan kung andyan dyan po yung dapat gagawin po natin. Tsaka at what context na sasabihin po na inutusan. Meron po tayong nakita na dapat na imbestigahan, dapat po imbestigahan po natin. Kumaga pare sa ombudsman din daw kasi walang magagawa kasi nauutusan lang din daw yung ombudsman. Pero alam na po natin ang sagot po ninyo dyan. Okay, nagkumpirma ho ba si Congressman Levisto kung mag-a-appear siya personally sa inyo, sa NBI? Wala pa po siya pang pasabi. Kahapon po na isilbi yung sampina sa kanya, yung imbitasyon. Wala po siyang pasabi na kung dadalo siya. Pero ang sa akin, total, he projects himself na masunurin sa batas at maayos sa tao. Pag may dumating sa iyo na imbitasyon at yun naman ay mandato na nag-iimbita sa iyo, yung sampina na ganyan, maganda puntahan para magkapagbigay ng linaw. Okay, ito pong nangyaring entrapment sa isang hotel po, may mga nadagdag pa hubang mga ebidensya na maari pong direktang mag-ugnay sa kongresista doon sa alleged plot? May allegation sa kanila, akusasyon sa kanilang dalawa ni Kong Jing Paras, ay hindi naman totoo yung sinasabi, dapat papanagutin po natin. Hindi po natin dapat ito palagpasin. Ngayon, sa tanong po nyo kung ano nadagdag na ebidensya, sa ngayon po, ang hawak nating ebidensya,
yun pong testimonya, sworn affidavit po nung based on the investigation, nitong atin pong tinatawag na talent manager, tsaka po yung babae na nagbigay din ng sariling salaysay. At yung text exchange po ni Congressman Jing Paras kay doon po sa tao, doon po sa tinatawag natin na talent manager. No? Tinatanong namin yung mga reporter namin kung ito bang talent manager na to, pag binanggit ang pangalan niya ay kilala na sa industriya. Mukhang kilala po. Mukhang kilala. Dahil katunayan, kahapon, ginamit pa nga po yung pangalan ng isang parang production outfit siya na kilala, na may platform din po ngayon sa social media, na allegedly may pinapadala na malaking halaga, nagkunyari pa na abogado doon sa tao na to, itong talent manager. Noon na-check namin, hindi naman pala totoong may nagpapadala at hindi rin totoong abogado yung nagpapadala. So, ibig sabihin, there are persons already interested dito sa tao na to. Kaya lalong dapat nating bigyan linaw. At sana tulungan po tayo ni Congressman Libiste na liwanagin itong usapin na ito. Yung paglilinaw lang po, attorney, yung una kamo na sinusurveillance na ng NBI itong taong to, unang primarily for human trafficking talaga. So, kumbaga, aksidente na lang na lumabas yung plot. That's correct. Tama po. Ilagay po natin sa tamang konteksto. Kasi nagkaroon ng parang mix-up na sinasabi na yung 5 babae ipapain dapat kay Executive Secretary. Grabe naman, 5 talaga agad. Pero hindi po ganun. Ang nangyari po dito, itong talent manager is already on the radar po na minamanmanan po ng NCR namin, ng STG. So nung minamanmanan Ano po siya, STG, sorry? Special Task Force Group po yan ng NBI. Parang nagmo-monitor po ng ganyan. Dahil there are reports ng human trafficking na ginagawa nitong taong ito, nagpo-provide ng mga babae at lalaki sa mga kanilang kukuha na kliyente na tinatawag. So nung nakapagkasa po ng entrapment operation sa isang hotel nga dyan sa Manila po, at natanggap na yung pera, naka-body-worn camera naman po lahat ng ahente namin, nung hinuli na siya para i-book na, imbestigahan for human trafficking, hagawad po ng proseso, nagsalita sila bigla na kung may kinalaman ba ito sa gagawing plano nila, kay Senator Alfredo Recto pa yung sabi. So actually, yung babae nga po, there is a interview na nagpapasalamat siya kasi parang naiipit siya nun sa gustong ipagawa nito ni Congressman Jing para sa kanila na character assassination. Yung po yung term na ginamit po. Napaka 1970s, 80s espionage na spy plot. Yeah, tama po. 1950s. Diba? Kung mababalikan mo, Boss Lord, yung compromat. Compromat, mismo. Yeah, di ba po sa Compromising KGB? materials. Compromising materials sa KGB. Kung saan yung isang British national, dahil bawal noon ang pagiging gay. Yes. Noong time na yun, 1950s, ito, civil rights leader tong tao na to, ginawa nila ng compromat na tinatawag na ganun din po, compromising pictures, ganyan po yung ginawa nila. So, ito po yung gustong gawin dito. So, gusto nila palawakin. Kaya nga po lumulutang pa na baka may ibang mga biktima, ganun po yan. Biktimahin, gustong gawin na ganun. So, yun po, kasi character assassination, gagawa ng dossier na tinatawag Yes. Oh. para gamitin at sirain itong taong ito. Blackmail. Opo. Minsan. Yun po. So, kailangan talaga ng, at least kahit pa paano, si Congressman Libiste as a resource. Opo. Parang paglilinaw. Hindi ito Hindi po siya, interrogasyon. well, unang-una, at I will say it in your show rin po, na hindi ko sinasabi na sila ay akusado. Hindi sila po, kahit sino po dyan, even po yung nahuli na natin for human trafficking, they are presumed to be innocent until proven guilty. Ibig sabihin po, kailangan may malinanag na ebidensya na inilalatag. So lalong-lalo na po si Congressman Libiste. Kasi kaya naman siya nabanggit at siya pinapatawag dahil binanggit siya ni Congressman Jing Paras ayon po doon sa dalawang testimonya. Kay Congressman Jing Paras naman, malinaw naman na po, may 2 na tayong testigo na nagsasabi na itong taong ito, kausap namin, at may mga kasamang abogado na pumasok ang pangalan po ni Congressman Libiste na siya ang magpipinance, magbabayad. Malaking halaga po eh. Tawag po dito. Kumbaga, medyo nakakatakot ho kasi yung pupunta ng NBI kasi parang level up yan sa presinto ka na magpaliwanag. Parang times 10 po noon eh. Well, that's why, Lord, nililiwanag ko palagi sa lahat po. Pag pinatawag po kayo ng NBI, hindi nangangahulugang akusado kayo. Correct. Maaring kayo po tumutulong sa ginagawa naming investigasyon. Resource. At nagbibigay linaw. Case build up, Yan. fact finding, doon po tayo. So, ganun po yung gusto nating mangyari rito. At alam naman po yan ni Congressman Jing Paras at ni Congressman Libiste. Ang Kongreso po ang nagbigay ng mandato na ito sa NBI. Kaya naman po, dapat sana daluhan nila, tulungan kami, bigyan linaw. At kung kailangan may mga papanagutin sa pagbabanggit ng pangalan nila, ay tutulong din po ang NBI sa gawain na yan. So, hindi sila
nagpapakita pa, gaya rin po nung hindi nagpakita na nagpadala na lang ng mga legal representatives itong isa niya namang iniimbestigahan, yung sa SEA Games Organizing Committee. Opo, no? Opo. Can you tell us about it? Anytime daw ay ilalabas yun ang resulta ng investigasyon. Marami na po kaming hawak na dokumento at marami na pong testimonya na binigay. Every day may pumapasok po. Tama po. Pinatawag po namin yung mga Board of Trustees base po doon sa GIS na isinumite dyan po sa SEC at sa halip na dumalo sila, dumula abogado. At tumihingi po ng kung ano yung reklamo, complaint. Isa ngayon naman po, yung case build-up namin, mas malinaw na po na nakikita namin kung sino yung may mga responsibilidad po at kung anong kaso ang dapat harapin. Ongoing po yan. Katunayan, kanina po may mga pinirmahan ulit ako na sabwina para pumunta. Ang maganda po rito, yung ibang sinasabwina namin, bago pa yung date ng kanilang pagharap, voluntary na po pumupunta para magbigay po ng ebidensya. Ganun ho dapat siguro sa mga, sa Yun mga po, pinapatawag ngayon. Lalo na kung wala ka naman dapat itago. Yan, oh. Kasi kung hindi po tayo haharap, it creates a speculation to the public. Pati rin po sa amin, from the side of the investigation, medyo nag-iisip kami. Mahirap naman po kasi, Sir Lord, na yung iyong denial o yung pagtatanggol sa sarili mo, sa social media mo lamang sasabihin. Mas maganda po, sinabi naman po nila, sa tamang proseso, sa tamang panahon, sasagutin. Ito na po ang nakasaad na proseso sa batas natin. Paano pag pinatawag ulit kayo sa Senado? Handa ho ba kayong humarap ulit? Palagi naman po. Kahit i-double team kayo na magkapatid? Well, mandato po nila yun So I have to insist, wala naman pong problema. Basta you cannot deviate from the truth Kasi pag totoo po yung sinasabi natin, Sir Lord, kahit balik-tarin ka pa, 10 ikot ka pang iikot, babalik ka pa rin doon sa storya mo na yun. Pero pag ikaw nagtatahi ka ng storya, eventually lalabas yung tinatahi mong storya. Okay, on another note naman, yung isang vlogger no, na nag-post ng alleged property ninyo sa Amerika, no, nakapangalan daw ninyo, at pero, naku, muntik na kayo mapatrouble siguro sa misis ninyo. Sino tong pangalan na ito? Hindi ba naman ang pangalan ni misis? Okay, tinake down na at humingi ng paumanhin pero itutuloy niyo pa rin ba yung kaso? Kailangan po. Kailangan pong papanagutin natin so that it will serve a lesson personally to her. O to her. To her. O at saka po doon maging halimbawa rin doon sa mga nagbablog, mag-ingat. Kasi malungkot po yung nangyari sa akin dyan. Isipin niyo po, katatapos ko lang magtestimonya, ang tingin ko po rito, that is a strategy to impeach my credibility outside of the impeachment court. Because I believe, nung pong nandun ako sa impeachment court, I think, hindi naman na-impeach yung aking credibility, hindi naman nadungisan. So, nung paglabas ko, para, kumbaga trauma to me, pinalalabas na ko, may property sa Amerika yan. Na, nung ako, hindi ko po pinapatulan kasi, alam ko naman na wala. Yun nga lang, sinasabi nyo, muntik mapatrobol, baka may binili ko ng property. Nagkataon, ang pangalan po nung asawa, Ana Marie. Laman, ang asawa ko po, Maria Reni Ann Lourdes. Siguro nakita yung game. So yun na, sinabi, tapos Melvin Matibag. Yung Melvin Matibag na po, yung Birosano yung middle name niya. And that's true, pinahanap po natin yan. 2000 po siya nag-migrate sa Amerika, 2004, binili nila yung bahay on loan sa Wells Fargo. Wells Fargo pa talaga. Opo, naka-loan. Kasi doon pa lang po sa storya, 2004, hindi pa po kami makakilala ng asawa ko noon Okay. 2012 po kami nag-start na magkasama. So, Hindi pa huli ang lahat para umamin kay misis. alam naman po niya ito. At saka, nung nag-apologize na nga, sinabing ganun, ako naman po, mabuti. Kasi at least, nakita ng tao, yung mga political blogger na ganyan, we cannot take yung kanilang pinopost as the Bible truth na it's cast on stone already. We should always take it with a grain of salt. Sabi nga yung dapat may pagsusuri, may fact-checking po na ginagawa. Yung network na pumake up po ng item na yun, ilang tambak na asin ho ba, ilang tonelada ng asin ang kailangan nilang... Well, ako naman po, in fairness to them, nakita ko yung mga lumalabas kayo na balita tungkol sa akin, and I think that's the way of making amends. And personally, yung isa naman po sa mga known na yan, incidentally, nagkita kami sa isang restaurant and he approached me to apologize. Okay na po yun. Okay na po. Minsan naman may mga network talaga na nagkakamali. Ang importante po binabawi naman kahit na papaano. Ang sa akin, syempre, na-create na yung damage. Pero sa akin naman, Sir Lord, at the end of the day, pag uwi ko sa bahay, pag harap ko sa salamin, nagsisipilyo tayo, sarili mo lang naman kausap mo kung may ginawa ka bang tama o mali ng araw na yun Ganun lang po kasimple.
Pag uwi mo sa bahay ng Sisipilo, mga anong oras na yun, Atty.? Depende ho. Baka minsan no, madaling araw. Kasi anong oras ka na umaalis? Minsan hindi na ho tayo nakapagsipilyo. Naghihilamos na lang. Okay, so good luck po sa inyo. At Salamat po. Attorney Melvin Matibag, ang direktor po ng National Bureau of Investigation. Lahat yata ng bureau ninyo, all cylinders firing. No? Well, very active po. I'm happy to report, if I can say lang, I have to thank the men and women of NBI for their professionalism and for the love of the country. Yung nobility, bravery, integrity, talagang we're living up to it. I have to report, I will be 6 months this month, 6 months po ako, and we have more than 700 cases, apprehensions leading to prosecution and arrest. Hindi lang po nababalita lahat yan. Halo-halo na po yan. Human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, agricultural smuggling, illegal drugs, yung pong mga warrants na siniserve namin, lahat po ng division namin in all the regions are working. And I'm very happy. 700 plus na ano po yan, na aming apprehensions leading to prosecution and arrest. Tingnan po ninyo, 6 months, 100 cases po. 6 months ka pa lang pala, Attorney. 6 months pa lang po. Parang tagal-tagal mo na sa NBI. O parang ang dami lang kasi nangyari sa Marami lang po nangyari.